Magandang umaga po sa inyo mga kaibigan. Happy Lord's Day po. Sana po ay nasa mabuting kalagayan sa umagang ito. Tayo po ay magsisimula sa ating Sunday service, Former Adventist Philippines. At mayroon po tayong dalawang programa ngayong umaga. Magsisimula po tayo sa pamamagitan ng Sunday School muna for about 15 minutes, 20 minutes. And then after this, mapapakinggan po natin ang magandang mensahe ni Pastor Sally mamaya sa ating pong preaching niya about sa Philippians chapter 2 verse 9 to 11. At bago tayo magsimula sa ating pong Sunday School, tayo po muna ay magpasalamat sa Diyos sa panalangin. Dakilan namin Diyos, salamat ng marami po sa magang ito. Salamat sa buhay. Salamat po sa hininga na pinahiram niyo sa amin ngayon para magamit sa aming paglilingkod sa inyo. Purihin kayo, Panginoon, lahat ng aming gagawin po ngayong pagtitipon, pagsamba, ay aming pong bibigay sa inyo na may kalwalhatian para malulhati, mataas ang inyong banal na pangalan. Panginoon, dinadalangin po namin ang aming mga viewers ngayong umaga. Pagpalain niyo po sila. Ano man ang kanilang pagdadaanan, saan man sila naroon, Panginoon, tinatawagan niyo po sila at makatikim ng salita at makarinig ng pag-asa mula sa inyong mabuting salita, nagdudulot ng pangako at magandang pagpapala sa buhay. Salamat po, Ama, sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay po, magandang umaga mga kapatid. At ang ating pong pag-uusapan sa ating Sunday School ngayon, ang pamagat po niya ay Human Choices in God's Sovereign Plan. Matututunan natin po ngayong umaga kung paano natin maunawaan na ang Diyos pala, dahil sa kanyang kapangyarihan at sovereignty, ay kaya niyang gamitin kahit yung mga masasama at makasalanang mga plano at balak ng mga tao. Pero gagamitin ng Panginoon yun para ma-fulfill ang kanyang purpose nang walang hadong o nag-i-endorse ng kasalanan. Based po ang ating pag-usapan ngayon sa Genesis chapter 50 verse 20 para sa ating Sunday School ngayong umaga. So, kamusta po ba kayong lahat? At ito po ngayon ang ating gagawing pag-aaral. Napakaganda ng topic na ito at very close po ito sa ating pong everyday experience araw-araw. Bawat isa po makaka-relate. Dahil ang human choices in God's sovereign plan ang ating pag-usapan. Meron palang kinalaman ang Diyos sa ating mga choices araw-araw. Alam niyo ba, minsan parang iniisip natin, kung sovereign si God at siya ang may plano sa lahat, ano pang silbi ng mga choices natin? Ano pang silbi ng mga choices ko? At kung may masama mang mangyari, ibig sabihin kasalanan din ba ni God yun? Well, today, we're going to wrestle with that question. Alam ko na medyo matindi itong tanong na ito. Gagamitin natin ang kwento ng isang lingkod ng Diyos na si Joseph. Gagamitin din natin ang experience sa cross ni Jesus Christ nung siya ay mabayubay sa cross. At yung mga daily decisions natin para makita kung paano gumagalaw ang sovereignty ni God without ever endorsing sin at all. So, ready na ba kayo mga kapatid? Okay, let's dive in. Let's start with Joseph's story. Let's open our Bible in Genesis chapter 50, verse 20, na kung saan ay ganito po ang sinasabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid. Matapos siyang ibenta sa pagkaalipin, siya ay bunsong kapatid at kawawa naman siya, sinamantala ng kanyang mga kapatid ang kanyang pagiging bata at inosente. Pinenta siya bilang alipin sa bansang hindi niya nakikilala. Ang sabi dito sa Genesis 50:20, "You meant evil against me, but God meant it for good, to bring about that many people should be kept alive." Ha? You meant evil against me, sabi ni Joseph sa mga kapatid niya. Matapos siyang maitaas ang Panginoon, mabindikit. But God meant it for good, to bring about that many people should be kept alive. Hallelujah.
Kumbaga, sinabi ni Joseph sa mga kapatid, ang pangit na ginawa niyo sa akin, kapahamakan. Hindi maganda ginawa niyo, pero ginamit ng Diyos yun yung masamang plano para imaniobra at ibaliktad ang resulta. At pinaganda niya dahil mas maraming mabubuhay na tao dahil sa ginawa niyo. Ang ganda, di ba? Imagine niyo yung sitwasyon, ha? Betrayed by your own brothers like Joseph. Binenta na parang gamit lang. Napunta sa Egypt as a slave. At kung ikaw ay si Joseph, kapatid, feeling mo tapos na ang life mo. Parang wala na. Wala ka ng future, wala ka ng career. That you will be forever slave, lalo na sa panahon yon. But if we fast forward, nakita natin si Joseph ay naging second in command in Egypt later on. Nagkaroon siya ng mataas na posisyon sa Egypt. At ginamit ang Diyos itong sitwasyon na naranasan niya para ano? Ano naging kahinatnan? Naligtas niya ang kanyang family. Di ba? Naligtas niya ang kanyang pamilya at ang buong region ng mga Israelita mula sa taggutom. At yan lang po ang inuulat ng Genesis. Kaya ito po ang leksyon, mga kapatid, sa buhay ni Joseph. Kahit yung evil intention ng tao, God can overrule and use it for good. Hindi ibig sabihin na God approve of their sin. Of course not. Pero dahil sa sovereign ang Panginoon, He controls everything. He is Almighty God. Kaya niyang i-weave o imaniobra kahit yung mga ugliest threads into a beautiful tapestry. Nothing is impossible sa ating Panginoon na ating nakilala. Para siyang puzzle, alam po ba? Parang puzzle na nangyari sa buhay ni Joseph. Alam niyo ba yung puzzle, di ba? I'm sure alam niyo kung ano sinasabi ko. Na alam natin na sobrang, pagka pumili ka ng isang piraso ng puzzle at tinignan mo lang isang piraso ng puzzle, parang, ano to? Hindi ko ma-imagine ang itsura niya. Paano ko siya bubuuin? Di ba? Dahil isang piraso lang kahawak mo. Pero, parang walang kwenta, di ba? Kung titignan mo. Pero, once na nailagay mo na siya sa tamang posisyon niya o lugar, doon sa kabuuan ng puzzle at nabuo mo na siya, makikita mo na part pala itong hawak-hawak mo na isang piraso ng puzzle, part pala siya ng bigger picture. Hindi po ba? At maganda ang kalalabasan pag nakita mo ang kabuuan ng buong picture. Pero pag isa lang titignan mo, parang walang silbi, walang kwenta. Ganun po ang ginawa ng Diyos sa istorya sa buhay ni Joseph. Kung titignan mo lang yung kanyang pinagdaanan, parang isang piraso ng puzzle. Pero ito pala ay parte o bahagi lang ng kabuuang magandang picture ng plano ng Diyos na madalas hindi natin alam o nakikita. Amen po ba? Ganun po ang Panginoon. Madalas kasi tayong mga tao nakapokus tayo sa sitwasyon without even looking at it with God's perspective na dapat tignan natin ang kabuuan o kaya sabihin natin ay malamang ito'y plano ng Diyos na sa kabuuan ay maganda ang kahinatnan. See how sovereign God is? Kung gaano po siya sobrang kampangyarihan. He can control even the bad intentions of people. Let's go to the next example, the cross of Christ. Okay? Let's read Acts chapter 2, verse 23. Ganito po ang sinasabi. This Jesus delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God. You crucified and killed by the hands of lawless man. This time si Jesus naman. Alam ng lahat ng tao, si Jesus namatay sa cross. Yung mga tao na hindi titingin sa kabuuan ng puzzle na ito, ang nakikita lang nila kasamaan ng tao, paghihirap ni Jesus. Pero pag nakuha natin ang buong plano ng Diyos kung bakit pinako si Jesus Christ, makikita natin na ito pala yung magandang kahinatnan. Ano po yun? Ang kaligtasan ng sangkatauhan. No? Napakagaling ng Panginoon. Sino nagplano? Ang Diyos. Sino ang gumawa ng pagpatay kay Jesus? Of course,
yung mga lawless men, mga masasamang tao, nagpapatay kay Jesus. Pero ang may plano niya, noong pa pala, sabi nga dito, Jesus delivered up according to the definite plan and for knowledge of God, you crucified. Kumbaga, nag-participate lang, ginamit lang ng Diyos, yung damdaming masasama at puso ng mga taong ito, nagpatay kay Jesus, ginamit lang ng Diyos para imaniobra ang masamang plano ng tao. Kahit si Satanas, na-disappoint si Satanas dito, kala niya, napatay niya na anak ng Diyos. Dahil ito pala ay minaobra ng Diyos, no? At ginamit para sa kapanginabangan ng mga tao. Ganyan po ang Diyos na ating sinasamba. Kaya hindi dapat tayo matakot sa mga problema dumadaan sa buhay natin. May pinagdadaanan ka ba, kapatid? Idulog mo sa Panginoon at siya po ang bahala at maunawaan mo bandang huli. Kaya po, kumbaga sa chess, di ba? At sino sa inyo naglalaro ng chess? Pag ikaw ay naglalaro ka ng chess, kahit anong galaw ng kalaban, di ba? Anong move niya? Meron siyang counter move na later on, magle-lead para ma-checkmate. Di ba? In every move, there is an equal reaction. Sabi nga ng law of inertia. So yung tao, gumagawa ng mali. Pero si God, hindi kailanman nadiderail ang kanyang plano. His plan will stand. At ito po yung pinakamalaking assurance sa atin. If God can turn the cross, the most unjust event in history, into the salvation of the world, then He can surely work out the mess in your life. Amen? And lastly, itong ating part 3, tungkol naman sa ating our daily choices. Baka itanong mo, okay, Pastor, gets ko na. Si Joseph, si Jesus, okay yun. Tanggap ko. Pero ako po, yung choices ko everyday, does that really matter as a sovereign plan ni God? Of course. Yung Diyos noon ay Diyos na yun. Pareho, kapatid. Sabi ng Proverbs 16:9, the heart of man plans his way, but the Lord establishes his steps. Ang puso ng tao, maraming plano na sarili niya. Pero ang Panginoon pa rin ang nag-establish at nasusunod. Ano ibig sabihin nito? We make choices, pero si God ang nagpoposisyon at nagdadirect ng outcome. Lalo na kung sa ikabubuti mo, kapatid. Example, yung simpleng desisyon mo na mag-text ka halimbawa na encouragement o mag-post ka sa Facebook na encouraging word. Hindi mo alam. Yung pala, yung pinost mo na yon na encouraging word sa text o sa Facebook na inspiring word, kahit Bible verse pa ito, yun pala ay eksakto na kailangan ng isang tao nung araw na yun. Maraming beses na po nangyari sa akin yan. Maraming beses na. Ginagamit pala ng Panginoon yung decision ko na yun para mayroong maraming taong mabless at mabuhay ng pag-asa pagkabasa ng talatang aking sinishare. Kaya continue to do that, mga kapatid. Maraming mababless sa inyong ginawa. Yung choice mo na magpatawad imbis na magtanim ka ng galit, pero you choose to forgive, yung pala ang nagiging testimony bandang muli. Na itong taong to, makita niyo, wow, ang bait ng taong to, pinatawad ako kahit mabigat kasalanan ko. Later on, yung pala ang way ni Lord para madala mo siya kay Kristo. Amen? Maraming bagay. Napaka-kamangha-mangha ang katalinuhan ng Panginoon. Halimbawa, gusto mo pumunta sa isang lugar. Alam mo yung Google Maps, lagi kong ginagamit yan. Pagka nagmamaneho ko, Google Map ang ginagamit ko kung saan ako pupunta at destination. Para alam ko kung saan yung traffic, saan yung iiwasan mo, iwasan mo yung toll gate, diba? Ikaw ang nagka-type, no? Pagka sa Google Map o sa GPS, ikaw ang nagka-type kung saan mo gustong pumunta, diba? Ikaw din ang nagda-drive. Pero, si Google Map naman, ang nagka-calculate ng best route. Kasi pag nakita ng destination mo may traffic, sasabihin ni Google Map, dito ka dumaan. Walang traffic dito. Hindi ba? So kahit nagkakamali ka ng turn, kahit nagkamali ba nangyayari yan, naligaw tayo, mali yung direksyon, nire-route pa rin tayo ni Google Map at ng GPS sa ating final destination. And that is a very imperfect example. Pero itong pinakamalapit na example na nakita ko,
kung paano si God is not surprised by our wrong turns because He has the capacity, God has a capacity and He can able to reroute your way back to the destination. So to dig deeper, pag sinabi natin sovereignty, ang sovereignty ng Diyos, wala akong excuse yan. Kasi sabi ng iba, baka may magtanong, no, di ba? Kung si God naman pala ang nag-work out sa lahat, di pwede pala akong magkasala ng freely. Ganun nga ba? The answer is no. Dahil ang sabi sa Romans 8:28, ang sabi doon, everything works out for good for those who love God. Pag mahal mo ang Panginoon, sinusunod mo siya. Of course, lahat ng mangyayari sa iyo kahit ikaw ay hindi maganda ang outcome ng iyong plano at hindi naging magandang sitwasyon mo, nagkaroon ng challenge sa buhay, He will reroute you. He will turn out your life, your messy life, into something, into good. Hindi ibig sabihin na okay lang magkasakit ka. Parang ganito eh. Kasi, halimbawa, imagine mo may kakilala kang isang magaling na surgeon sa ospital na magaling mag-opera. Kahit sobrang messy na yung pasyente, successful pa rin. Pero hindi ibig sabihin na okay lang na magkasakit ka, okay lang sadyain mo magkasakit ka ng katawan mo, sirain mo ang buhay mo, sa kalusugan mo. Kasi magaling naman yung doktor na kakilala mo. Hindi po pwede gamitin yan. It is foolishness. Pero when things go wrong, yung doktor na kaya mo, ay kaya niyang kilala mo, kaya niya ayusin yung karamdaman sa kalusugan. Ganyan po ang ating Panginoong Diyos. Napakagaling ng ating Panginoon. Kaya po, sa ating application and discussion, ito po, tanong ko sa inyo, dalawa. How does knowing that God can overrule evil help you face injustice? Maybe may nang-api sa'yo, may unfair treatment, ka naranasan. Does that truth gives you hope? May pinagdadaanan ka ngayon? Yung mga pinagdadaanan mo, naloko ka, nabigo ka, minaltrato ka, nakita mo unfair sa'yo. Ano pong pag-asa ang nakikita mo batay sa ating pinag-usapan? Pangalawa, how do you guard against using sovereignty as an excuse for sin? Kasi madali tayo mag-justify, sovereign naman pala ang Diyos. Pero paano natin maiwasan yung ganong klaseng trap o deception para hindi tayo tuloy magkasala? Lastly, mayroong isang testimony dito na ito ay testimony, power tool to, ni Corrie ten Boom, ang pangalan niya. Isa siyang survivor ng Nazi. Alam niyo yung Nazi Holocaust na kung saan there are 6 million Jews who were killed. Ito ay isang Jew na survival siya. Ang sabi niya, no pit is so deep that God's love is not deepest still. Walang bangin na napakalalim kung saan ang pag-ibig ng Diyos ay hindi naabot yon at masigit pa nun. That's how God's love is. That's how God's sovereignty is. Kaya mga kapatid, that's our hope today. God's sovereignty doesn't cancel out our choices. It redeems them. And even when people mean evil against us, God can weave it into His good plan. So let's trust Him. Let's obey Him. Let's rest in His sovereignty while taking the responsibility for our choices. Parang hindi nadanas ng maraming Pilipino ngayon nangyaring problema sa baha. Maraming contractor na corruption. Napakasakit niya, hindi ko ba? Napakasama yan. Pero ako, I'm praying for it. Sinasabi ko, Lord, alam ko, you have a plan, but ito nangyari. At kayo pa rin ang masusunod bandang huli. Kayo pa rin ang magwawagi. Kabutihan pa rin ang mananalo at later on, malalaman natin na ito pa lang naranasan ng Pilipinas ngayon na DPWS. Ito pala isang piraso lang ng puzzle. At ito'y bahagi lang ng kabuuan ng inyong plano na bandang huli. Kayo po ang magwawagi. Ganyang kabuti ang Panginoon. So, alright, that's wrap up the lesson for our Sunday lesson today. Thank you for listening. At may this to carry you through the week. At God bless. Tayo po ngayon ay tutuko na sa pangalawang bahagi ng ating pag-aaral ngayon. At tawagin po natin si Pastor Sandy
sa kanyang napakagandang message sa umaga ito. Pastor Sally? Okay, magandang umaga po sa lahat, sa ating pong mga nanonood. Pastor Ron, magandang umaga din. Happy Lord's Day sa iyo at sa ating lahat ng mga kapatid. Ganon din sa ating mga kaibigan. Sa umagang ito ay ako po inaatasan upang ibahagi po ang isang tema na may kinalaman po sa pangalan ng Diyos, no? The supreme name above all names. So, ito yung pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Ito rin po ay mayroong kinalaman related po doon sa kaninang nabanggit ni Pastor Ron. Okay? Masarap po pakiramdam, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid, na magkakasama tayo ngayon. Ang pangalan na ating pong sinasamba at ang pangalan po na ating tinatangkilik ay isa pong pangalan na above all names. Ito po ay yung ating key text ay matatagpuan po sa Philippians chapter 2 verses 9, 10 to 11. Ano po? Before tayo mag-dig up or mag-dive in, let's look muna sa context. Ano po? Si Apostle Paul has just spent a few verses explaining the amazing humility ni Jesus Christ. Sabi niya na si Jesus, who was God Himself, did not hold on to His divine status, but instead emptied Himself and took the form of a servant, becoming obedient to death, even death on the cross. So this is the ultimate act of humility, mga minamahal na mga kaibigan. And now, sa passage natin today, we see God's perfect and glorious response to that humility. Okay, so let's read the passage aloud together. Kung mayroon po kayong Bible dyan sa inyong tabi o sa inyong kamay, pwede po natin buksan yung Philippians chapter 2 verses 9, 10 to 11. Okay? Ang wika po, therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus, at the name of Jesus, every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So, napakaganda po ng passage ng ating pong binasa. Now, this short but powerful passage is the highlight ng isang beautiful narrative. Okay? Ang exaltation or pagdakila kay Jesus ay direct result ng kanyang profound self-abasement or pagpapakumbaba. Now, let's study mga kaibigan, mga kapatid. Doon po sa mga verses na atin pong binasa para po maintindihan po kung gaano kahalaga, gaano kadakila ang pangalang Jesus Christ. Para po ito ay magkaroon tayo ng awareness kasi wala na pong ibang pangalan sa balat ng lupa na masigit o dakila kahit saang universe man na hihigit pa sa pangalan Jesucristo. Okay, yung verse 9 po ay sinasabi pong the exaltation of Jesus. Ang first part text natin tells us, therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name. So this is the divine response, a divine act of humility. Now si Jesus, yung nagpakumbaba sa kanyang sarili to the point of death on the cross, ay exalted by the Father. Yung pong praise, mga kapatid, na highly exalted,
ay hindi lang isang simple promotion. It's a cosmic divine act of honor and recognition. It's the total reversal ng kanyang earthly journey. So, hindi sa nature niya, but sa status niya. Okay? So, tandaan po natin, mga kapatid, mga kaibigan, hindi sa nature niya, but sa status niya. He went from servant to the King of the universe. This exaltation ay hindi something na kinuha ni Jesus for himself. Okay? But something na binigay ng Father sa kanya. Okay? Meron po itong malalim na kahulugan, mga kapatid, mga kaibigan. This remind us na true greatness sa kingdom ng Diyos comes through humility and sacrifice. Hindi through seeking power and prestige. Tandaan natin, mga minamahal na mga kaibigan, hindi ito through seeking power and prestige. Sinabi po na ito ay ibinigay sa kanya ng Ama. Yung name na above every name signifies His supreme authority. Okay? Supreme authority. Ano ang name na ito? Ito po isang tanong. Ano po ang name na ito? While some people debate kung it's Jesus or Lord, the context strongly suggests it's the name na embodies His authority as Lord in Christ. This is a name that trumps all other names. Okay, tandaan po natin, all other authorities and all other powers. Sa mundo na punong-puno ng famous names, powerful companies, at influential people, there is one name that stands above them all. Okay, mga kapatid, wala na pong hihigit pa sa pangalan na ito kahit na ano pa o sino pang pinakadakila in whole universe. Okay? Wala na pong higit sa pangalan ni Jesus Christ. The Lord in Christ. So ito po yung tinatawag na mayroong authority. So sana naintindihan po natin yung verse 9 kung paano po yung exaltation ng Ama doon sa anak. Okay? Now, the second one, yung verse 10, the universal submission to Jesus. Okay? The next verse describes the effect of this exalted name. Okay? So that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. So kung mapansin po natin, mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, yung pangalan ng ating Panginoong Jesucristo penetrated even under the earth or above the earth or above the heaven. Napakalawak po. At dito lang ay mapapansin natin na wala na pong hihigit sa kanyang pangalan. This is a picture of universal submission. Ang pagluhod ng tuhod is a sign ng ultimate reverence, submission, and worship. So sana po ito ay ating naintindihan, mga minamahal na mga kaibigan. Ang paggamit ni Paul ng every knee and in heaven and earth and under the earth leaves no room for exemptions. This is not just about humanity, it's about the entire cosmos. So angels in heaven, people on earth, believers and non-believers, and even spiritual beings under the earth will one day bow. Okay? So ito po yung ating inaasam. Ano po? Na dumating yung panahong ito. Okay? Yung second coming of Christ, Ito yung ating matagal nang inaantay, inaasam na mangyari at ang lahat ng ito ay makikita natin kung paano pong ang lahat ay sasamba, luluhod sa ating Panginoong Jesucristo.
Para sa mga believers, this is a joyful and willing act of worship. We bow our knees kasi we love Him, we trust Him, and we acknowledge Him as our Lord and Savior. So we have already experienced the life-changing power sa Kanyang name. Ako, mayroon akong testimony dyan na mga minamahal na mga kapatid. Kung paano sa pagtawag lamang ng Panginoong Diyos o Panginoong Hesukristo, salitang Jesus lamang mayroong power. So natatandaan ko when I was, I think that was when I was grade 5. Oo. Naglalaro pa ako ng ng saranggola. So doon sa lugar namin, punong-puno siya nung kable ng Meralco. Yung saranggola na yon ay actually hiniram ko lang yun sa isang kalaro ko na yung tatay niya ay pulis. Halos kapitbahay lang din namin. Ngayon, pinagbigyan ako nung kalaro ko. Ang sabi niya, sige, ikaw naman ang maglaro. So ang ginawa ko, yung saranggola na yon ay pinalitan ko ng yung tali ng sinulid. Kasi actually, maiksi lang yung tali nun eh. Kaya ang ginawa ko ay dinagdagan ko siya, dinugtungan ko siya ng sinulid. Yung sinulid na pang tahi. So, ganun ang ginawa ko. After that, to make the story short, so napalipad ko na. Yung time na yon ay about na magtakip silim na eh. Oo. So, itinaas ko yung saranggola. Lumipad naman. Pero nakatitig ako doon sa saranggola habang tumataas. Alam niyo mga minamahal na mga kaibigan ko ano nangyari? Biglang umihip yung hangin. Okay? At napansin ko yung saranggola ay umikot ng umikot doon sa cable wire ng Meralco. So, pumulupot siya doon. Sa kanyang pagpulupot, hindi ko na siya ngayon mahila. Ngayon, doon sa paligid ko, ay napakarami ng bata, yung iba kong mga kalaro. Ang sabi nila, lagot ka. Pag yan hindi mo nakuha yung saranggola, babariling ka ng tatay niya. So pumasok sa akin ang takot, ang pag-aalala. Pero naalala ko, ang tinuro sa akin ng nanay ko. Ang sabi niya, kapag ikaw anya mayroon kang problema, huwag mong kakalimutang tawagin si Jesus. At ikaw ay kanyang tutulungan. Alam niyo mga minamahal na mga kaibigan, nung marinig ko po yun, nung maalala ko po yun, yung salitang yun, wala akong pakialam doon sa nagsasalita, nagbubuli sa akin. Ang ginawa ko during that time, lumuhod ako. Hindi ko namalayan kung ano yung naluhuran ko, kung graba, bato o ano, kasi hindi pa naman siya simentado eh. Lumuhod ako. At doon sa pagluhod ko, ang nabanggit ko kaagad ay Jesus. Sa ganong murang kaisipan, ang salita ko po ay Jesus, tulungan niyo po ako, pakikuha po ng saranggola. Nandoon yung taimtim na pagkakilala ko sa Diyos, na siya yung powerful, na siya yung tutulong sa akin sa anumang aking kailangan. Pumasok bigla yun sa akin mga kapatid. At pagkatapos noon, pagkabanggit ko, Jesus, tulungan po ninyo ako. Kunin niyo po yung saranggola ko. Yung po ay magtatakip silim pero may kunti pang liwanag na naaaninag. Yung mga katabi kong mga kalaro ay sadya talagang hindi tumigil sa pagbubuli sa akin. At nadadagdagan pa yung aking takot, pero nananaig yung tiwala ko sa ating Panginoon Jesucristo. Yung kanyang pangalan, pagkasambit ko, na Jesus, sabi ko, tulungan niyo po ako, kunin niyo po yung saranggola ko. Nung tinitigan ko po yung tali,
ako'y natatakot na birahin dahil anytime pwedeng mapatid kasi maliit lang, maliit lang naman yung sinulid eh. Alam nyo mga kaibigan, ang nakita ko, yung tali mismo ay humiwalay doon sa kable at pagkatapos ay dahan-dahan na lumalapit sa akin yung saranggola na wala akong ibang iniisip kundi habang ang saranggola ay lumalapit sa akin, ay kailangan ko siyang makuha kaagad upang maibalik ko doon sa aking kalaro para ako ay hindi mabaril ng kanyang tatay. Pagkatapos noon, nang mahawakan ko yung saranggola, ang ginawa ko ay ibinigay ko yung saranggola doon sa kalaro ko at yung mga patang aking katabi ay tumahimik na sa kanilang pagsasalita. At ako ay sumandali na pumaroon sa aming tahanan at pumasok sa kwarto. Naisip kong lumuhod uli at humingi ng pasalamat kay Jesus. Ang sabi ko, Jesus, thank you very much po sa iyong pagtugon sa aking panalangin. Mga minamahal na mga kaibigan, kung titignan po nyo sana kung ordinaryo lamang, sa dami-daming pumulupot, ikot ng ikot doon sa kable, noong tali ng saranggola, at yung saranggola halos nakadikit na doon sa kable, na hindi mo talaga makukuha maliban na kung siya ay babalik sa kanyang pag-ikot. Pero sa pagkakataong yon, nakita ko po sa aking mga mata na yung saranggola, nung aking sinabi na Jesus, tulungan po ninyo ako, tanggalin, ibigay nyo sa akin yung saranggola, ay agad yung saranggola, yung tali ay humiwalay doon sa kable at lumapit sa akin. Dito ko nasumpungan, mga minamahal na mga kaibigan, na kapag pala ang pangalang Jesus ay atin pong nabanggit, powerful po ito. Ito ay isang pangalan na pwedeng magligtas sa atin sa lahat ng oras. Ito ay isang pangalan na pwedeng tumugon sa ating mga pangailangan. At isang pangalan na hindi niya pababayaan ang kanyang mga anak. Ito po ang aking karanasan, mga minamahal na mga kaibigan. Kaya po, para sa mga hindi naniniwala naman, kanina nabanggit ko para sa mga believers, ngayon naman ay para sa mga hindi naniniwala, this will be a force and fearful acknowledgement to His authority. Baka hindi nila ito gawin out of love, okay? But they will still be forced to recognize na si Jesus ay Lord talaga. This verse reminds us of the ultimate end. There is no one and nothing outside the sovereignty ni Jesus Christ. Napakaliwanag po mga kapatid. Yung pong pangatlo, in verse 11, the ultimate confession and the glory of God. Okay, finally, the passage culminates sa confession, the purpose behind it. Okay? And everything confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God, the Father. So, ang pagluhod ng tuhod is a physical act and confession ng thank is a verbal one. No po? Both are necessary for complete acknowledgement of Jesus' Lordship. Okay? Now, yung title na Lord sa Greek ay Kyrios, okay? Is a powerful one. Okay? Kanina nabanggit ko po doon sa aking karanasan. Napansin ko at ako po ay na-convince na yung pangalang Jesus is a powerful one. Sa ganung paraan, sa ganung murang isip po, isipin nyo, pagsabi lang na Jesus, okay, mayroon na agad response. Kaya niyang i-command lahat, kaya niyang gawin ang lahat.
Di po ba? Sa Old Testament, mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, it was used for God Himself, Yahweh. Okay, by calling Jesus Lord, Paul is making a univocal, no, statement of his deity. Okay, hindi lang siya isang great teacher, okay, or prophet, he is God. This confession is not just a statement of fact, okay, but a declaration of allegiance or loyalty. Narinig niyo po, mga minamahal na mga kaibigan. Ito po ay isang, hindi lamang isang teacher or prophet, no? He is God. Pag sinabi natin kasing God, no? Ito ay isang title na isang makapangyarihan. Okay? Isang makapangyarihan. Okay? The ultimate purpose of all this, the exaltation, the bowing, the confession, is to the glory of God the Father. So the glory and honor given to the Son ultimately reflects back sa Father. Totoo naman po, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid. This is all about the glory, no, na ibinabalik sa Ama. Okay, sapagkat ang Ama naman ang siyang nagbigay nito sa anak. All right? So ito ay isang reflection, okay? Ito ay isang kung pinupuri o atin pong dinadakila ang anak, ito rin po ay magre-reflect back to the Father. Okay? In other words, yung kapurihan ng anak ay kapurihan din naman ng Ama. Okay? So the Father's plan of salvation, His justice, and His love are all revealed and fulfilled sa person, okay, and work in Jesus Christ. So this reminds us na ang Trinity ay one in purpose and one in glory. Napakaliwanag po, mga minamahal na mga kaibigan. So in conclusion po, gusto ko pong idiin, okay, sa ating pong pag-aaral sa umagang ito, gusto kong idiin ang katotohanan. Okay? So anong gagawin natin sa katotohanan ito? Na the supreme name above all names. Ito ay isang katotohanan, mga minamahal na mga kapatid. We live in a world where many names for our attention, our loyalty, and our worship. So the names of celebrities, political leaders, powerful corporations, or even the name of money and success. Okay? But this passage reminds us that there is only one name na supreme. Only one name that is worthy of all honor and all praise. Ang name ni Jesus is our source of hope. Okay? Our anchor in the storm, our power to overcome sin, and our promise of eternal life. We don't just say the name, we live under its authority. So sana maintindihan po natin to, makuha po natin mga minamahal, mga kapatid at mga kaibigan. Ano po, the name of Jesus is our source of hope. Our anchor in the storm, our power to overcome sin, and our promise of eternal life. We don't just say the name, we live under its authority. Let's live our lives, mga kapatid, no? This truth at the forefront. Let's intentionally and joyfully bow our knees and confess with our tongues that Jesus Christ is Lord. Not just on this Sunday morning, mga minamahal na mga kaibigan, but in every moment of every day. And as we do, our lives,
Okay? Bring glory to God the Father. So mga minamahal na mga kapatid, nais ko pong samandali o pansamantala na atin pong ipikit ang ating mga mata. Tayo po'y manalangin sumandali. Lord, Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito na inyo pong pinakilala sa amin kung ano kadakila ang pangalang Jesucristo, ang pangalan ng anak. Ito po ay pag-asa. Ito po ay buhay na walang hanggan. Ito po ay tulong. Ang pangalang ito ay isang weapon upang kami po ay managumpay mula sa kasalanan. Ang pangalang Jesucristo ay isa pong makapangyarihang pangalan na magtatanggol sa amin mula sa kasamaan at mula sa paggawa ng kasalanan. Mula sa pagkatakot, Ama, na kami ay makaagrabyado sa aming mga kapwa. Ang pangalang ito ang magsisilbing paalala sa amin upang kami ay magkaroon ng takot, pangamba, lalo't higit magkaroon po, Ama, ng pagmamahal sa aming kapwa. Nang pagmamahal na ito, Panginoon, ay hindi namin gagawing makalamang, manakim, ng ano pamang mga bagay sa aming kapwa. Ang pangalang ito ay isang makapangyarihang pangalan na siyang magtatanggal sa aming mga karamdaman, sa aming mga problema sa aming buhay. Ang pangalang Jesucristo ay dakila at kailangan at nararapat lamang na papurihan at sambahin. Panginoon, sana po ang pangalang Jesucristo ay manuot, kumintil sa mga isipan ng aming mga kaibigan na hindi pa nakakaalam ng katotohanan o kung nakakaalam man ng katotohanan ay nabubulag-bulagan lamang. Panginoon, maraming salamat po sa pabalitang ito na iyong pinagkaloob sa amin na magbibigay sa amin ng karunungan upang kami mamuhay sa landas ng kabanalan at sa landas ng tamang pamumuhay tungo diyan sa langit na bayan. Purihin kayo, Ama. Purihin po kayo. Ito'y aming inihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, salamat po ng marami. At doon po, sana makuha natin ang mensahe ng ating pabalita sa umagang ito. At sana po mayroon tayong takeaway lessons na atin pong mapupulot sa kaunting pag-aaral nito. Purihin po ang Diyos at pagpalain kayo lahat, mga minamahal mga kaibigan at mga kapatid sa umagang ito.